Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung ano ang weekly tarot reading mo. Ito ay December 11 hanggang 17. So, general reading, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Capricorn. Meron ka ditong Queen of Autumn. And then, meron ka din na Three of Autumn siya. So, dalawa siya na baraha na nasa same energy. Sinasabi ng baraha na if ever man na may gusto kang gawin sa linggong ito, or may gusto kang simulan, dito sinasabi na follow your passion. Okay? When it comes to your career, and be the best at what you do. Okay? So, parang itong Three of Autumn na ito is sinasabi sa'yo na ibigay mo yung best mo. Ibigay mo yung best mo. Ibigay mo yung pinaka effort. Yung best na effort na na pwedeng maibigay mo sa linggong ito. Dahil lahat ng effort na i-exert mo simula this week ay may kapalit yan na good result or compensation. Okay, thank you. Next is Queen of Autumn. Be practical, okay, with respect to how you proceed. So, parang same lang dito. Sundin natin yung passion natin and maging practical tayo sa kung ano yung mga desisyon natin sa araw-araw. Okay? Posible ka din na magkaroon ng chance sa linggong ito na makatagpo ng isang tao na pwedeng siya yung makakatulong sa'yo para matupad yung mga pangarap mo sa buhay. So, it's either sa relationship yan or pwedeng career. Okay, Capricorn. Okay. Ito yung first cards mo sa isang tarot deck. Meron ka ditong Four of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Pentacles, King of Swords, and then Nine of Cups. So, ito ay yung focus mo. Ito yung focus mo sa linggong ito. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na ibigay mo yung pinaka-best mong effort, diba? So, ito siya. Mag-focus ka sa kung anong ginagawa mo sa linggong ito. Kung makikita mo may Wheel of Fortune dito, so etong Wheel of Fortune is a good luck, good fortune card na nasa upright position siya. So sinasabi sa'yo ng barahan na may pagbabago, may magbabago sa'yo, may magaganap na pagbabago sa buhay mo na posibleng magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang blessings. And pwedeng makapag-ipon ka na ng pera. So, kung ano man itong pagbabago na to na mangyayari sa buhay, pwedeng magbago yung source mo ng income, or pwedeng may salary increase or position, change ng position, career change, career move, na pwedeng siya yung magbibigay sa'yo ng pagkakataon na makaipon ka na ng pera. Okay? And Nine of Cups and then Six of Pentacles. At ang dalawang barahang ito ay nagsasabi sa inyo guys na isang balancing financial cycle ang posibleng mangyari sa iyo sa linggong ito. So if ever man na may advance na bonus from your company, pwede kang makatanggap ng bonuses or 13-month pay, or yung iba sa inyo dyan is parang may mga help or tulong from your loved ones, from your relatives, from your friends. So, kung ano man ito na sinasabi, it's either ikaw yung tutulong sa iyong kamag-anak or ikaw yung tutulungan nila. So, the other way around. Okay. Capricorn. Okay, choices. Okay. So, meron ditong medyo nega-nega, 'di ba? Etong dalawang to medyo nega-nega siya, pero
hindi naman siya mas importante ngayon kasi ang focus mo this week is yung pagbabago. Pagbabago ng source ng income, pagbabago ng mga possibilities sa buhay mo. Etong dalawang to is medyo nega-nega lang siya. Kung makikita mo dito, sinasabi ng barahan na may iba sa inyo dyan na nangihinayang kayo. Siguro gusto nyo pang mag overtime this week. Parang ang dami-daming trabaho ngayon na linggong ito. So parang maraming chances na pwede kang pumasok ng 8 hours, 12 hours, 3 days, parang straight work. Kaso lang, pagod na pagod ka na. So pwede ngayon sa linggong ito is nangihinayang ka sa pera na kikitain mo. Or pwedeng kikitain mo sana, kaso pagod ka nga. Okay? Okay, Ace of Wands. And then, same din dito. Same din. Ang dami-daming Capricorn, ang sobrang pagod na pagod. Workaholic, multitasking. Ang dami-dami yung ginagawa eh. Diba? So, Ace of Wands, sinasabi ng barahan na ibalik mo daw yung interest mo sa buhay kasi masyado kang nakafocus sa isang bagay. Like, kung relationship, sa relationship ka nakafocus. Kung career, sa career lang. And, etong 10 of Wands na to is parang wala ka ng oras sa ibang bagay sa buhay mo. Kasi, like for example, kung work yung focus mo, doon ka na lang. Kung relationship na lang. So, hindi mo kayang i-manage yung iyong oras, yung energy, yung time, or hindi mo kayang i-manage yung kung ano yung kailangan i-manage sa buhay mo. Okay. High Priestess and Ace of Cups. So, meron dito guys na mga lihim na pag-ibig. Pwedeng may mga nagkakagusto sa'yo. Ang posibleng malaman mo sa linggong ito. So, may magpaparamdam sa'yo. So, it's a hidden feelings na pwedeng sabihin na sa'yo through chat or pwedeng through email or kung ano man na communication ang gagamitin niya. Okay? Nine of Cups, yun. It's a confirmation dito sa Ace of Cups na to. Okay? Nagsilabasan na, ano ba yan? Nine of Swords. Meron dito guys na posibleng ex mo to. Pwede yung ex mo ay gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Or pwede yung current relationship mo ay posibleng meron siyang mga pain and heartaches na pinagdadaanan na hindi sinasabi sa'yo. Temperance, kailangan mo ng sobrang temperance sa linggong ito kasi pwedeng yung karelasyon mo ay sobra siyang magiging insensitive or pwedeng yun, sobra siyang moody. So, kailangan mo daw ng pasensya and wag kang gagawa ng desisyon sa linggong ito na pwedeng makasira, lalo na sa relationship and sa pera. May 9 of Pentacles tayo dito. So, sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng may mga magagandang balita ka na matatanggap tungkol sa trabaho or pwedeng sa negosyo kung may negosyo ka or self-employment. And ito ay pwedeng magdala sa'yo ng pagbabago sa pera, sa cycle ng pera. Kaso lang, habang hindi mo pa daw ito natatanggap, make sure na isikreto mo muna. Okay? So, thank you for watching and see you again. Bye!